Sa video na to, ituturo natin kung paano ba magpalaki ng sisiu from brooder to grower, ano ba yung feeding program, vaccination program, at ilang mga best practices para makaiwas sila sa sakit at mapanatili natin na healthy sila at mabilis silang lumaki. Andito sa likod ko yung growing house natin, no. Ang growing period ng sisiu, no, para sa akin, isa yan sa pinakamahirap na stage ng pagpapalaki ng sisiu papunta sa manok, no. Although mahirap din ang pagbubrood ng sisiu, no, pero kasi pag na-master mo na yan or na nakabisado mo na, marirealize mo na medyo mas madali ang pagbrood ng sisiu kumpara sa pag-grow ng sisiu or nandito na sila sa growing period. Ito yung age na 1 month to 2 months old. Kung bakit mas mahirap sila, ito kasi yung isa sa mga problema na na-experience ko kaya mas mahirap. Una, yung feather picking, cannibalism, at syempre dahil wala na silang pailaw, exposed na sila sa hangin, dito na yung stage na madaling magkasakit or tamaan ng sakit ang mga sisiu na ilalagay natin sa grower house. So para maiwasan yan, may mga ituturo ako based on my experience dito sa video na to. Bakit nga ba pagka naka-isang buwan pa lang or 6 weeks, no, 4 weeks to 6 weeks natin nilalagay sa grower house ang mga sisiu, no? Ang isang reason dyan, no, para kaya na nilang labanan yung lamig. Kasi dito sa stage na to, wala na silang pailaw, wala nang magiging source ng init, kundi yung katawan nila. Saka sa stage ng mga sisiu na yan, sa age nila na yan, medyo may balahibo na sila, may pakpak na sila. So kaya na nilang mag-keep or mag-produce ng heat. Kasi pag ang sisiu, wala pang mga balahibo, wala pang mga feathers, no, hindi pa nila kaya magpainit sa katawan nila, kaya natin sila pinaiilawan. At the same time, kaya maninibago rin, isa rin sa problema ng mga sisiu pagka napunta na sila dito, kasi sa brooder, no, 24/7 silang kumakain. Anytime matulog, kumain, uminom, ganun sila. Pero dito sa grower, magkakaroon sila ng schedule. Dahil wala na nga silang pailaw, kailangan nilang matulog sa gabi. So doon medyo stressful sa kanila kasi dati pag nagutuman sila pwede silang kumain. So maninibago yung katawan nila. So sa day 1, no, ang pinaka the best na bibigay natin sa ating mga sisiu pagka tinransfer na natin sila sa grower house, no, magbibigay tayo ng vitamins, no. Kailangan nilang labanan kasi yung stress ng lamig, no, stress ng lamig ng hangin, ng panahon, ng gabi. Natatakot sila kasi hindi nila nakikita yung paligid nila sa gabi, at the same time yung stress nila sa gutom. So para maiwasan natin na magkasakit sila sa unang pagsampa nila sa grower house, bibigyan natin sila ng mga vitamins. Ang isang vitamins na binibigay ko sa kanila ay ang Progastro Plus. Yan ang binibigay ko, no, yung probiotics with vitamins, no. Ayun yung binibigay natin. Pagkatapos niyan, no, then after nyan, no, dito rin sa stage ng grower house, no, pagka naka 6 weeks old na ang mga sisiu natin, pwede na sila magkaroon ng unang deworm. Opo, 6 weeks ako nagbibigay ng unang deworm. Yan din yung natutunan ko sa mga seminar na inatinan ko, na nagbibigay sila ng pang deworm pag 6 weeks na yung sisiu. Hindi sila nagbibigay ng month old or 3 weeks old, kailangan 6 weeks old. So yun din yung natutunan ko sa pagre-research ko, kaya yun din yung sinusunod ko. Sa vaccination program naman natin, no, alam naman natin kung nakapalo kayo sa akin sa mga previous video ko, ang pagbibigay natin ng bakuna sa sisiu, no, from day old, kasi pwede ka na magbigay ng B1 plus IB, then ako after 14 days or 7 days pwede na ako magbigay ng Lasota. So yon. So kung nandito na sila sa grower, tapos na sila sa Lasota, saka dun sa B1, pero nagbibigay pa ulit tayo ng Lasota para sa booster nila, parang nung sa COVID lang, no, nag-booster. May booster sila, then pwede rin kayo magbigay ng Paulpax, no. Lalo na kung talamakan lamok sa inyo, mas magandang magbigay kayo ng Paulpax, no. Month old to 6 weeks old, pwede na kayo magbigay ng Paulpax. Yun din yung advice nung poultry shop na binibilang ko ng Paulpax na vaccine. Ang pagbabakuna nun, tinutusok yung sa wing web ng sisiu. Pwede kayong magpa-guide, pwede nyo i-search sa Google, no? Nandiyan na naman, available na yan sa ating internet, pwede nyo i-search kagad yan. Ngayon, tatanungin ng iba, kasangga, hanggang doon na lang ba tayo sa Paulpax? Pwede kang magbigay pa dyan, kagaya ng Coryza, kung available ang Coryza vaccine sa inyo. Ngayon, kasi ang Coryza vaccine, madalas hindi available, kagaya sa amin, laging walang stock. So, minsan, no choice, hindi talaga ako nagbibigay. Pero kung available ang Coryza vaccine sa inyo, magbigay kayo,
nakadepende na yan sa inyo kung gusto niyo bigyan yung mga sisiw nyo. Pero kung ayaw nyo naman, okay lang din. Kasi medyo kamahalan talaga yung coryza vaccine, no? Although, pag kukumputin mo siya, 3 pesos lang siya per shot. Kasi minsan may mga nabibilan tayo na hindi nagbibigay ng tingi, no? Kumbaga maramihan. So kung maramihan, ang isang bote kasi nun, isang dose, 3,000. So medyo masakit sa bulsa. Pero kung nagbebenta sa inyo ng tingi, okay yon. So bumili kayo ng patingi-tingi kung ilan lang yung sasaksakan nyo dun sa sisiw nyo. Sila na rin naman nagbibigay ng guide kung paano yun gagamitin. Then marami pang mga bakuna, pero kung yung mga bakuna naman na yun wala namang sakit na ganun sa inyo, pwedeng hindi nyo nabigyan. Ako kasi hanggang Powellpox lang ako. Pagka talagang talamak ang coryza, then dun lang ako magbibigay. Kasi nga medyo kamahalan. Sa amin wala pa ganong tingi. Andito ako ngayon sa mga sisiw natin na to, no? Then itatackle natin ngayon ang feeding program naman nila. Sa sisiw kasi unli bitum sila. Pag sinabing unli bitum, unli ang patuka. Pero dito sa growing period nila, hindi na sila unli. Ang pagbibigay ko ng patuka dito, no, nung unang sampa nila dito, 4 na beses sa isang araw. Umaga, merienda, tanghali, hanggang 5 pala. Then merienda, then hapon. Bakit ganon, no? Kasi hindi pa sila sanay na 2 times a day agad. Hindi nyo pwedeng biglain na, kasi nandito na kayo sa growing period, 2 times a day na lang kayo, parang yung mga adult na manok. Hindi nyo pwedeng biglain na ganon. Kasi galing sila sa anliw eh. So may stress sila pagka magugutuman sila time to time. Ngayon pag na-stress sila, nagugutuman, ang pwedeng mangyari ay mag-feather pecking sila, no? Magtutukaan sila. Ngayon pag nagtukaan sila, may mamumulang sisiw. Alam nyo naman na ang kulay lang na nakikita ng manok ay kulay red. Ngayon pag namula ang balat ng sisiw, tutukain ng lahat, pagtutulungan, magsusugat, magkakanibalism, mamamatayan kayo ng sisiw. Okay? Kaya yun yung sinasabi ko na isa sa mahirap na stage ay ang growing period dahil doon. Kasi hindi nyo pwedeng aalisan ng kumbaga hindi nyo pwedeng ito 2 times a day agad. Pwede naman kung hindi naman sobrang sikip ng kulungan nyo, pero experience ko na yan, pag nasa growing period dapat sanayin nyo paunti, magbibigay kayo time to time ng patuka. Ngayon pwede nyo bawasan yan, kumbaga kokontrolin nyo na paunti-unti, babawasan nyo yung pagpapatuka hanggang sa umabot sa maging 3 na lang sa 3 beses sa isang araw, hanggang sa maging 2 beses nyo na lang sila pakakainin. At hanggang doon na yun, kasi ang manok talaga 2 beses pinapakain sa isang araw. May magtatanong, kasangga, di ba pwedeng i-unli ko na lang sila? Ngayon, pag in-unli mo sila, hindi sila masasanay ng 2 beses sa isang araw pag i-unli mo, di ba? Kaya mas the best pa rin na sanayin mo paunti-unti na merong mauubusan sila, kakain sila, mauubusan sila ng feeds, magugutom, kakain, magugutom, kakain hanggang sa makayanan nila na 2 times a day lang sila kakain. Sa ngayon, itong mga sisiw natin na to, dahil matagal-tagal na natin silang nalipat, 3 times a day sila kumakain. Umaga, tanghali, at gabi. Gabi, hapon. Hapon, ba't gabi? Hindi makakita ng gabi. Hapon. So yun, papakita ko sa inyo isa sa nangyari, no? Nung minsang umalis ako, hindi namin napakain. Okay? Ito nangyari, nagtukaan sila. May isang nabiktima. Ayan, nasa likod ko. Papakita ko sa inyo, kung makikita nyo, natanggalan ng balahibo sa leeg. Ayaw magpakita. Eto. Ayan, kung titingnan nyo, natanggalan siya ng balahibo sa leeg, tapos nagsugat. Buti nga naagapan ko pa. Grabe, sobrang dugun-dugo leeg niyan. Buti naagapan ko at nahiwalay natin siya ngayon. Ngayon nandito siya, nagpapagaling, no? Paano kung ikaw hindi mo naagapan, tapos nakita mo na lang patay na, nagkakanibalism na, tapos meron pang ibang sisiw na madamay din, 'di ba? So ganun yung mangyayari. Kaya sa feeding program sa grower house, yan ang pinaka-importante. Okay, dito naman tayo sa kulungan. Dati, yung grower house ko, hindi naman ako gumagamit ng ganito. Nakakapasok yung lamok. Kaya lang, isa sa nagiging problema ko pagka hindi ganito ang kulungan, no, ang dalas magka-Powellpox dahil sa lamok. Saka nagkakaroon pa ng cholera. Namamatayan ako lagi. Kaya ngayon, ang ginawa ko, ito na yung kulungan natin. Ganto, hindi nakakalusot din sa ilalim, pero kumbaga kukunti na lang yung nakakapasok na lamok. Ayan, ganyan yung kulungan natin. Tapos sa gabi,
No, kasi siyempre, sisiw pa rin yan, giginawin pa rin yan. No, yung hampas kasi ng hangin, yun yung nakakapatay din sa sisiw. Nagkakaroon sila ng sakit dun kasi ang lamig pag hinahampas sila. Kaya, pagkagabi, binababa natin to. Ayan o. Ayan, nakuklose natin yan. Ayan, nakuklose yan. Tinatali ko yan. Palibot. Tingnan nyo, palibot yan nakaklose. Ayan o, pati dito nakaklose. Di bali ng pangit tingnan, di bali ng mukhang tagpi-tagpi. Ang importante, hindi magkakasakit yung mga sisiw mo. No? Ayan o. Ayan. Isa yan. O, kita nyo? Naka-close yan. Pero tinataas ko rin yan pagka mainit naman. Ayan o. Natataas yan. Okay? Kasi unang-una, ang pagkang manok mo nagkasakit na sa growing stage or nasa sisiw sila, no? Pwede silang mabansot. Pagka nabansot ang sisiw mo, nako, ang hirap makahabol, ang tagal, madedelay ang pag-itlog. Kung dating 4.5 months lang sila dapat iitlog, magiging 6 months, may 7 months pa. Minsan may nakikita ko, 8 months na hindi pa umiitlog. Lugi na sa patuka, lugi pa sa panahon. Hanggang sa makalipasan na yung peak season ng pangingitlog ng manok. Kaya, ayan, ito ginagawa natin. Para maiwasan yung sakit. Ganyan, meron tayong cover dyan. Every day yan, every gabi binababa yan. Walang mintis, bawal mag rest day, no? Ngayon, pagkatapos ng 2 buwan, no, malalaki na sila, pwede na silang tumuntong sa lupa, no? Pag tuntong nila dun sa lupa, malalaki na sila, kompleto na balahibo nila, ibang usapan na yon. Yun ay para sa episode 6 ng ating series sa ating YouTube channel, no? So yun lang mga kasangga. I hope may natutunan kayo. Hindi naman ako eksperto dito, pero kung meron kayong mga comment and suggestion, mag-comment lang kayo para natuto na kayo sa akin, natuto rin ako sa inyo. Yun lang, bye-bye.